Beverly Hilton para sa Golden Globe Awards. Isang gabi ng karangyaan at kasiyahan na sinubaybayan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Sa gitna ng mga nakaaaliw na pahayag at emosyonal na talumpati, isang birong pumukaw ng atensyon ang idinulog ng host. Inihain niya ang tali ng mga nabanggit, 11 banggit para sa cast and crew, 3 para sa mga ina at ilang pagpupugay sa mga kaibigan, habang nasa 0 naman ang Diyos. Sa godless town na ito, mukhang nabalewala ang makapangyarihan, anya, na ikinatuwa ng madla. Subalit para sa mga may malalim na pananampalataya, naghatid ito ng paalala tungkol sa madalas na pagkakaligtaan natin sa banal, lalo na kung abala tayo sa ningning at aliw ng mundo. Para sa mga taga-subaybay na may pananampalataya, ang biro ng host ay tila sumasalamin sa isang pangkaraniwang pangamba na madalas naliligtaan ng tao ang may kapal, lalo na sa gitna ng magagarang selebrasyon. Bagamat sekular na kaganapan ng Golden Globes, nagbukas ito ng tanong kung masyado na nga bang nakasentro sa mundo ng karangyaan, kasikatan at kompetisyon ang ating kultura, at kung nawawala na sa atin ang mas malalim na pag-iisip tungkol sa espiritual na aspeto ng buhay. Sa paningin ng mga mananampalataya, ang kawalan ng kahit isang banggit para sa Diyos ay nagpapaalala ng isang katotohanang hindi nagbabago, na hindi nakabatay sa ating papuri o pagsamba ang presensya ng Diyos. Mananatili siyang naririto, handang makinig at nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa sanglilikha. Ang katahimikan tungkol sa Diyos sa isang marangyang pagtitipon ay nagpapaalala kung gaano kadalas tayong nagpapatuloy sa ating mga gawain nang hindi man lamang nagsusukli ng pasasalamat sa mga biyayang natatanggap natin araw-araw. Kahit hindi madalas na binibigyan ng espasyo ang mga metapisikal na katotohanan sa mga acceptance speech, ang simbolikong 0 mentions para sa Diyos ay nagsilbing munti ngunit matalim na paalala. Dapat ba nating hintayin ang mga trahedya bago natin siya mapansin, o kaya'y maaari ba tayong mag-ukol ng pagpapakumbaba at pasasalamat sa bawat araw? Dahil dito, ang biro sa Golden Globes ay nag-iiwan ng isang mahalagang mensahe na mas malayo ang naaabot kaysa sa simpleng aliwan. Pinapatingkad nito na sa kislap ng kamera at magarbong produksyon, may puwang pa rin para sa mas malalim na pagpupugay sa ating pinagmulan at sa espiritual na bahagi ng buhay. Ipinapakita nito na sa ganda at hirap ng buhay na binubuo ng mga nakakatuwang sandali at hindi maiiwasang pagsubok, nararapat na makahanap tayo ng oras para sa pagpapasalamat, kababaang loob at pananampalataya. 2 araw lamang matapos ang masayang pagpupulong para sa Golden Globe Awards, nag-iba ng husto ang takbo ng buhay sa Los Angeles. Noong Enero 7, 2025, isang tila maliit na apoy sa gilid ng lungsod ang napabalitang nagsisimula pa lamang. Sa loob ng ilang oras, dahil sa malalakas na hangin ng Santa Ana at tigang na mga halaman, ito ay naging mabagsik na sunog na hindi pa nasasaksihan noon. Makapal na usok ang tumakip sa mga pamayanan. Ginawang kahel at abo ang dating asul na kalangitan. Kahit na nagsagawa ng koordinadong pagkilos ang mga bumbero mula sa iba't ibang sulok ng California, maging ang mga pribadong firefighting unit na inupahan ng ilang mayayamang residente, na natili pa ring malawak at mabilis ang pagkalat ng apoy. Hindi nagtagal, umabot mula pa sa Canada hanggang Mexico ang mga puwersa ng mga bumbero upang tumulong sa pagsugpo ng sunog. Paulit-ulit na lumipad ang mga helicopter at eroplanong may kargang tubig at mga kemikal na pampigil sa apoy. Sa ilalim, maririnig ang malakas na tunog ng nasusunog na kahoy habang umiikot ang mga baga at abo, nagdadala ng labis na takot sa mga pamilyang napilitang lumikas at magdala lamang ng pinakamahalaga nilang pag-aari.
Sa loob ng isang linggo, winasak ng wildfire ang lahat ng madaanan nito, mula sa mga bahay na karaniwang laki hanggang sa mga mansyong pag-aari ng pinakamayayamang tao sa lungsod. Kahit ang mga bahay na nakagate at nasa pinakamahal na subdivision na minsan ay nasa pagmamay-ari ng mga kilalang bituin o bilyonaryo ay nasunog din. Nagmistulang abo ang dati magagandang ari-arian na may halagang 10 milyong dolyar sa nakahihindik na pagpapakita ng kawalang pinipiling galit ng kalikasan. Nabura ang anumang pagkakaiba ng estado o kayamanan. Sinlamon ng apoy ang lahat ng madaanan nito nang walang pangamba. Nakakapangilabot ang epekto sa mga pamilyang nawalan ng tahanan. Nagumapaw ang mga evacuation center sa buong Los Angeles County sa dami ng mga lumikas. Mabilis na kumilos ang Red Cross at iba pang organisasyong pangkawang gawa na mahagi ng tubig, pagkain, kumot at mga gamot. Samantala, hindi mabilang na volunteers mula sa iba't ibang relihiyosong samahan, mga simbahan, mosque, templo at mga samahang pangkomunidad ang nagkaisa sa pagtulong na bahagi ng damit at iba pang pangangailangan at nagalok ng kanilang panalangin para sa lahat ng biktima. Maraming negosyo ang pansamantalang nagsara dahil ang kanilang mga empleyado ay lumikas din o di kaya ay nagboluntaryo sa mga lugar na lubos na naapektuhan ng apoy. Naging pansamantalang sentro para sa pamamahagi ng mga pagkaing handa ang ilang bakery, habang ang ilang hotel ay nakipagtulungan sa mga non-profit upang bigyang matutuluyan ang mga apektadong pamilya. Sa mga himpilan ng balita, walang humpay ang panawagan para sa mga donasyon at tulong para sa mga hayop na naiwan at hindi nailigtas sa pagsiklab ng apoy. Sa kabila ng sama-samang pagsisikap ng mga bumbero at iba pang grupo, inabot pa ng mahigit 1 linggo bago humupa ang sunog. Nang sa wakas ay huminto ito, tumambad ang nakapanlulumong anyo ng mga lupain, mga tuyong puno, lupaing inabo at mga balangkas ng dati masiglang kabahayan at komunidad. Matapos ang malaking pinsala, mas luminaw ang isang katotohanan. Walang halaga ng kayamanan, kasikatan o kapangyarihan ng ganap na makakaprotekta laban sa kapahamakan. Sa loob lamang ng ilang araw, biglang nawala ang kinang ng red carpet ng Golden Globes, pinalitan ng abo sa mga lansangan ng Los Angeles. Ang magarbong pagdiriwang na inialay para sa mga natatanging likha sa sining at libangan ay nilamon ng isang trahedyang pumantay sa lahat, milyonaryo man o karaniwang mamamayan. Pagdating sa pangangailangang tumakas at magsimula muli. Para sa marami, bituin man o ordinaryong residente, ang trahedyang ito ay nagtulak sa kanila na tanungin ang kanilang mga sarili kung ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay. Ang kahinaan ng material na kayamanan ay di maikakailang nakita sa gawin ng apoy. Ilang sandali lang, ang lahat ay maaaring maging abo. Naging malinaw na kahit puno ng karangalan ng tao, ito ay nababahala rin ng malalim sa kawalan ng kapanatagan sa mundong madaling magbago. Nang ibabaw, ang katotohanan mas mahalaga pa rin ang pag-ibig, komunidad, pananampalataya at proteksyon sa buhay kaysa sa anumang tropeyo o parangal. Sa ganitong liwanag, muli na namang sumagi sa isip ng marami ang biro tungkol sa Diyos na inihayag noong Golden Globes. Sa mga oras ng sunog, ng matinding pangangailangan at kawalan ng kasiguruhan, tila mas may lalim at kahulugan ng pananahimik tungkol sa banal. Ito ba ay isang hudyat kung gaano kadaling mapaliwala ang Diyos hanggat hindi dumarating ang oras ng kagipitan? Para sa mga naniniwala, lalo itong nagpatatag sa paniniwala na ang tao na marupok at maikli ang buhay ay hindi mapaghiwalay sa pangangailangan sa isang mas mataas na kapangyarihan, lalo na kung ang ilusyon ng kontrol at kaligtasan ay biglang naglaho. Habang unti-unting bumababa ang temperatura,
at nagsisimula ng bumalik ang mga residente sa kani-kanilang lugar. Nagsimula ring lumitaw ang mga kwento ng katatagan, kagitingan at pagkakaisa. Yung mga kapitbahay na dating bihira lamang mag-usap ay handang tumulong sa muling pagbangon ng isa't isa. Naging sentro ng pagtulong at konsolasyon ang mga community center. Nag-aalok ng pag-alalay sa paghahanap ng trabaho, pagpapayo para sa mga dumaan sa trauma, at suporta sa pananampalataya para sa mga naghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang nararanasan. Sa harap ng matinding kalungkutan, nagsilbing liwanag ang mga tagpo ng pagkakaisa at kabutihang loob. Pinatunayan ito na sa gitna ng pagkawala, maaaring sumibol ang pag-asa at layunin. Maraming mamamayan nagtipon sa mga pansamantalang silungan, mga bulwagang panlipunan, simbahan, at iba pang lugar upang ipanalangin ang isa't isa, pagnilayan ang pinagdaanan at tumibay ang kanilang ugnayan na lampas sa karaniwang antas ng pakikitungo. Bumuhos din ang realisasyon tungkol sa kabuluhan ng mga bagay na hindi nakikita at hindi basta masusukat. Kababaang loob, pasasalamat, pakikiramay at pagkakaisa. Ipinakita ng wildfire na anuman ang estado sa buhay, pare-pareho tayong maaari lang mawala sa isang iglap, ngunit pare-pareho din tayong pwedeng magbigayan ng lakas sa isa't isa. Pagkaraan, naunawaan ng marami na higit pa sa anumang tropeyo o karangalan, ang tunay na kayamanan ay nakabatay sa ating kakayahang magmahal, makipagkapwa at magugat sa mas matibay na pananalig. Sa huling pagsusuri, ang tila di karaniwang pagkakatugma ng biro tungkol sa Diyos sa Golden Globes at ng kasunod na trahedya ng wildfire ay naghahain ng mas malalim na pangunawa sa parehong pangyayari. Ang isa ay isang sandali ng kabalintunaan at katatawanan. Nagpapahiwatig na maaaring nababaliwala natin ang espiritual na aspeto ng buhay sa gitna ng karangyaan. Ang isa naman ay isang di inaasahang hagupit ng kalikasan na malinaw na nagpapaalala sa atin kung gaano kaikli at kahina ang ating buhay. Kung pagsasamahin, hinahamon tayo ng dalawang pangyayaring ito na muling suriin ang ating mga prioridad, tuklasin ang mga tunay na may halaga, at tandaan na ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng palakpakan sa entablado, kundi nakabaon sa ating araw-araw na gawa, kabutihan at pagninilay. Naway maging inspirasyon ng mga kaganapang ito para manatili tayong tapat sa pagkakawang gawa, kababaang loob, at paggalang sa mga puwersang higit pa sa ating kontrol. Para sa mga naniniwala, paalala ito na hindi kailanman nawawala ang mapagbantay na gabay ng Diyos kahit sa mga sandaling hindi natin siya napapansin o binabanggit. Para sa lahat, anuman ang relihiyon o paniniwala, paanyaya itong ipagdiwang ang mga biyayang tinatanggap natin at magpakatatag sa pagharap sa mga pagsubok. Habang unti-unting bumabangon ang Los Angeles, muling tinatayo ang mga bahay, muling pinatitibay ang mga komunidad, at muling binubuo ang mga pangarap, mananatili ang mga aral ng panahong ito. Huwag sana nating kalimutan ang maringal na pagtawa sa gitna ng entablado at ang nakatatakot na tanawin ng maalikabok at mausok na kalangitan. Sa mundong patuloy na nagbabago, ang tunay na kayamanan ay nasusukat hindi lamang sa material na tagumpay, kundi sa ating ugnayan sa isa't isa, sa ating pagkakaisa, at sa ating koneksyon sa espiritual. Sa patuloy nating pagsulong ng may bukas na puso, naway isabuhay natin ang mga aral na ito at tandaan ang mga puwersang hindi nakikita, ngunit may malalim na impluensya sa ating buhay.